Ay kumakandidato uli bilang senador na si dating Senador Panfilo Lacson. Sa Senator Ping, magandang hapon po sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong sa DCRH. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, Karen. Henry, magandang hapon sa mga sumusubaybay, nanonood ng pakikinig. Opo. Dahil ngayon po ang unang araw ng filing of Certificate of Candidacy at hindi namin kayo na mataan na nag-file, kailan po ba kayo magfa-file ng inyong kandidatura, Senator? Bukas ng alas 11 ng umaga. Magkasabay kami ni Tito Sen, Apo. saka yung dalawa pang kandidato ng Nationalist People's Coalition, si Lito Lapid at saka si Mayor Abby Binay. Ayun. Sa inyo pong mga naunang payag, ang pagkabanggit po ninyo ay kayo'y tumatakbo bilang independente. Tama po ba, Senator Ping? Tama yun, Henry, kasi wala akong partido. Apo. Kaya ako'y ginawang guest candidate ni Senator Soto. Kaya independent ang aking i-indicate doon sa aking COC. Aha. Paano po ito? Kayo ay mag-iikot ng walang partido on your own? Hindi ho ba medyo mahirap sa isang tumatakbong senador gaya rinyo? Wala pong malaking partido, Senator Ping? Hindi, Henry, kasi nakabilang ako doon sa 12 kandidato, senator candidates ng administration slate, yung coalition o yung alliance ng 5 mga partido. Yun nga, kabilang na yung MPC, NP, NUP, Partido Federal, ito yung partido ng presidente, at saka yung Lakas, NUCD. So 5 partido yon nagsama-sama at bumuo sila ng 12 kandidato sa iba't ibang partido. Ako yung, pati I think si Erwin Tulfo, independent din siya pero inadapt naman siya ng Lakas, NUCD. So hindi ko alam kung ano yung kanyang i-indicate sa kanyang COC, pero ako, ang i-indicate ko is independent. Kaya lang, kasama ko doon sa senatorial candidates ng coalition. Pero Senator Ping, pasensya na po, at nasanay kami na senator pa rin po ang tawag namin sa inyo. Pero nabanggit nyo na you are going to run as an independent candidate for the senatorial slate. But at the same time, nabanggit nyo na mga guest candidates rin po kayo. Pero tama po ba ang ating pagkakaintindi na hindi kayo miyembro ng kahit anumang partido? Tama po ba? Ito ang ibig sabihin po niyan. Tama yon. It simply means na wala akong partido, kaya independent. Yun lang ibig sabihin, wala nang ibang connotation yon. Na mag-isang tatakbo, na hindi sumasali doon sa slate ng coalition, hindi ganon. Pag sinabing independent, it simply means na walang partido. Ano po ba sa inyong palagay ang mga advantages po nito bilang isang independent candidate po? Pero ganito nga po yung inyong sitwasyon na I think it's more of your likability. Is that also a sign? Is that mirroring kung bakit po marami rin po ng mga partido o sabihin natin yung mga line na po na kayo po ay guest, kayo po ay naiimbitahan at kasama rin po kayo sa nabanggit ninyo yung ating senatorial lineup ng administrasyon? Wala naman siguro malinaw na advantages or disadvantages. Kasi kung nag-iisa ka talaga, independent, at hindi ka naman napasama o hindi ka na-adapt ng isang coalition o isang political party, medyo mahirap yun kasi talaga mag-isa ka lang na maglalakad o mag-isa ka lang na maglalakbay para magkampanya. Pero dahil well-organized naman yung slate, patunayan niya, 5 major political parties ang naka-involved dito. I think hindi disadvantage na kahit independent, wala akong makitang difference. I don't think it makes much difference na independent ako at walang partido. Dahil dala naman ako ng isang coalition, wala akong nakikitang malaking disadvantage. So sa mga political rally, definitely kayo po ay titindig at tatalumpati din kasama ang iba pang mga kandidato ng koalisyon. Oo, yung mga organized na rallies. Pero hindi pinapayagan din naman na yung bawat political party mangampanya on their own. Na, kasi hindi naman pwedeng lagi magkakasama bawat punta. Hindi mako-cover yung malaking area. Napakalaki rin ng Pilipinas. So pwedeng kaming 4, kasama ko yung mga taga-NPC, pwede kaming magsarili ng kampanya o sorties. Pwede rin naman kung talagang well-organized yung rally, magkakasama kami 12. So, pwede rin naman kung maimbitahan na halimbawa kami 2 ni Tito Sen,
Maimbitahan kami dalawa. At yung dalawa namin kasama o yung ibang kasama, meron ding schedule para sa tinakdang araw. Baka dalawa lang kami. At gano'n din, kung halimbawa maimbitahan ako at may conflict sa schedule ni Senator Soto, at siya naman kung maimbitahan at may conflict naman sa schedule ko, pwede kaming hindi magkasama at pwede magkahiwalay Apo. ang aming pagkakampanya. Noong inyong sabihin kayo ay tatakbong independyente kahit kayo inadapt ng koalisyon, marami po ang natuwa, lalo na yung mga supporters at iba pang mga netizens na sinasabing si Senator Ping Lacson ay nananatiling may prinsipyo at paninindigan at hindi kayang diktahan ng sino man. Paano po ninyo ito maaaring ipakita sa ating mga kababayan, lalo na pag kayo po'y nanalo uling senador? Henry, walang kinalaman doon. Ang sinabi ko nga kanina, basta independent, it simply means na walang political Walang partido. party. Maski may partido, kasi dumaan din naman ako sa nagkaroon ako ng partido, yung unang-una, nang tumakbo ko after nung aking chief PNP term, ano? Apo. Yung LDP, yung aking unang-unang partido. Pero nanatili rin naman ako na independent nung ako'y nasa Senado na. So it doesn't matter, as far as I'm concerned, na maski independent ka o maski member ka ng party, ang kasabihan nga, pag nasa Senado ka, ang Senado is composed of 24 republics. So, hindi pwedeng madiktahan at talagang nananatiling independent ang pag-iisip sa mga debate, sa mga issues, sa mga tindig, sa mga posisyon, ano, na mga iba't ibang issue. Okay. So walang kinaiba sa iba ring senador na tatayo mag-isa kung meron silang gustong tayuan ng prinsipyo nila. At kayo ang natatanging naging miyembro ng ating Kongreso from the lower and the upper house, the House of Representatives in the Senate, na hindi tumanggap kailanman ng pork barrel fund, Senator Ping. Yun ang aking natayuan, ano, maski noong kay illegal o kay nung legal pa o constitutional pa. Yung pork barrel kasi kamakailan lang naman nadeklara na ang constitutional yan after nung sumabog na nga yung Napoles sa issue. Even before that, legal naman talaga yung pork barrel. Pero maski noon, talaga hindi ako kumukuha dahil yun ang aking nakatayuan na prinsipyo dahil sa tingin ko, ang trabaho ng mambabatas ay magpalampas ng batas at hindi mag-implementa ng mga proyekto. Okay. Senator, ito pong pagtakbo natin sa darating po na eleksyon sa 2025, marami na pong nagbago, lalo na po sabihin na natin may social media na po, may internet, yung attention span po ng ating mga kababayan ay umiikli ika nga and of course studies show that as well. And marami pong mga bagong botante ng mga kabataan. Sa inyo pong palagay, ano po ba ang dapat mabago o di naman kaya ay inyong magiging parang pag-atake sa pagkampanya at sa pagkuha po ng tiwala ng mga botante po ngayong darating na eleksyon? Dahil sa this day and age of modern information technology, kailangan talaga mag-adapt yung mga kumakandidato. Hindi lamang ako, no? Dahil nandiyan na yung napakaraming social media platforms na dapat parang ma-disseminate mo yung kung ano yung platform mo, kung ano yung tinatayuan mo, kung ano yung track record mo. Kaya kailan lahat mag-adapt, hindi lamang ako. At palagay ko, nag-evolve naman na nag-evolve yan. Hindi naman yan overnight na biglang nagbago. No? Kaya I think all of us na mga tumatakbo, lalo na yung mga dati na rin tumatakbo at naging senador, naging mga congressmen, I think alam na rin nila kung paano gumulong doon sa evolution ng ating means of communication. Sa inyong pagtakbo, Senator Ping, ano pa uli ang inyong mga agenda na nais po ninyong isulong sa Senado kapag kasakaling kayo papalarin uli? Ang talagang naging advocacy ko yung yung pagbusisi sa national budget kasi ang tingin ko yung national budget ito yung lifeline
ng ating economy, subukan mo isang pamilya na walang budget. Oo. Napakahirap mag-exist, mag-subsist, ano. So, yun, talagang pinagtuunan ko ng pansin yun sa napakahabang panahon. At malaki naman yun ang resulta, ano. Nakulat ako dahil nung kinuwenta nila ng aking mga staff, ano, kung magkano na yung natipid ng gobyerno o natipid ng mamamayang Pilipino sa kabubusisi namin ng budget. Nagulat nga ako, for 18 years, umabot na pala ng 300 billion yung na-save, na hindi nasayang dahil na-check o kaya natigil yung realignment na hindi dapat, natigil yung mga amendments na hindi dapat at nasayang sana. So, hindi ko alam kung ano naging basis nila pero parang yun ang kanila lumabas na estimate na ganong kalaki na pala yung natipid year after year. Okay. And then I remember po nung kailan ba yun nung tumakbo kayo, pero medyo matagal-tagal na rin po ito Senator Panfilo Lacson, na ang inyong plataforma nun, kampanya, napapanood ko po sa telebisyon, ay kayo po ay isang mamang pulis na naglalaba. Naglalaba po at nililinis po. Kasama po si Mrs. Opo. So Opo, di ba po? 2001 yata yun. Yes. Kasi alam mo, nung CPNP ako, nireforma ko yung pulis. Opo. At talagang hindi ako tumaganap ng lagay sa weteng, sa illegal activities, at pinatino ko yung pulisya. So, parang medyo nakagisnan at siyempre, ginamit na rin sa TV ads. Opo. Yung aking, ang tawag nga nila yung Mr. Clean. Ng tungkulin. Kaya yun, pinaglaba ako. Alam mo noon, bagito ako, neophyte, kung ano ituro ng aking ganon, siyempre gagawin. Ako, hindi naman ako sanay sa mga ganon, yung parang Pero naging effective yun. Mukhang effective, Senator, Effective kasi yun, naalala Senator ko pa Ping. hanggang ngayon. Oo. Di ba? Pero seriously, Senator, dahil nabanggit nyo na nga po yan na dati po kayo na nasa hanay naman po ng pulisya, ito po medyo seryoso pong usapin na marami na naman pong mga pangalan po ang lumulutang, umuungkat, nauungkat po at sila po ay nasasabit po sa mga kontrobersyal na issue. Ito ay ating mga kababayan ng mga pulis nagsuserve po sa ating sa PNP po. What is your reaction, sentiment towards this? And kung kayo po ay palarin nga po na makabalik po sa pwesto sa bilang senador, ano naman po ang inyong balak gawin in aid of legislation po para naman po itong mga problema po, itong mga image problem po at syempre yung mga nasasangkot po na mga kababayan po natin ng mga kapulisan po ay maging responsable at managot rin po kung sila po ay guilty. Kung hindi naman po ay malinis po ang kanilang pangalan. Nung nasaksihan ko yung pagdinig lalo na sa House of Representatives, lumabas na nga yung kapwa ko ng PMA, yung napaslang noong 2020, Yes po. si General Barayuga. Yes, sir. Ang unang-una po pasok ko sa isip ko, kasi mga pulis yung nasasangkot, agad-agad yung tinatawag kong leadership by example. Yun yung isang number one leadership principle na napag-aralan namin sa PMA at sa mga service schooling na kung saan mayroong leadership principles na parang tinatatak sa aming isipan. So kung walang leadership by example, kung ang hepe ng isang unit, siya'y tutularan ng kanyang mga subordinates o mga subalterns. Kung masama yung kanyang palakad, down the line, siya yung parang gagawing role model. Pero kung ang isang leader nagbibigay ng magandang example, malaking bagay na yun para sumunod yung kanyang mga tauhan. Kaya nga ako'y naging Chief PNP, yan talaga yung aking naging panuntunan. Kaya nga doon uminog yung aking personal credo. Doon nagsimula sa aking tatandaan ko yung turnover, yung assumption speech ko. Yun ang una ko agad sinabi na yung ang tama ay ipaglaban. Ang mali ay labanan. At tatandaan ko sinabi ko, alam ko merong mga pulis na hanggang ngayon gumagamit pa noong tinatawag na recovered carnap vehicles. Sa halip na isauli sa may-ari, nandun sa kanila mga bahay, ginagamit pang personal. So tatandaan ko sabi ko, binibigyan ko sila ng 2 linggo, either incognito or officially, i-turn over nila yung mga sasakyan na yon dahil hindi kanila yon. At natatandaan ko, within 2 weeks,
napuno yung aming grandstand at ako sa sasakyan. Dami pala. Namumulot kami ng sasakyan noon sa ilalim ng flyover sa Krami. Iniwanan na lang nila doon. At natutuwa yung mga may-ari. Yung iba nga, 10 taon ng nakarnap. At na makita yung kotse nila, hindi na nila makilala kasi pinaganda na ng pulis. Nakamags na. Wow, nakaset up. Na, parang sinuwerte pa sila. Ganun po ba? So, lead by example, ito nga po ang inyong mantra, ika nga, ano. And so, ibig sabihin nito, mahalaga pa rin po na meron pa rin tayong akademya na magtuturo po sa mga future generations ng mga pulis. Kasi may mga calls po para i-abolish na po ang PNPA. Yan. What is your take, Senator Ping? Masyadong drastic, kasi kung halimbawang sa isang institusyon na daan-daan ang estudyante, yung mga kadete, at meron na sangkot na 1, 2, o sabihin natin 10, napaka-unfair naman doon sa mga karamihan ng mga pulis na tumatalima sa kanilang tungkulin para pati sila ay madamay. At kung wala tayong Philippine National Police Academy, wala tayong Philippine Military Academy, saan manggagaling yung recruitment o yung commission ng mga pulis? Yung, pag sinabi commission, yung pagbibigay na ranggo, hindi yung commission na masama ang connotation. Apo. Yun ang, kung wala tayong ganon, medyo mahirap. Lalo sigurong parang sabog-sabog yung recruitment system natin. Alright. Sen, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at hindi pa naman ito marahil ang huli at unang ating panayam sa inyo. Ngayon kayo ay harap na uli sa Senado. Bukas. Susubaybayan namin ang inyong pong pagpapile. Good luck po sa inyo at maraming salamat. Good luck po. Maraming salamat, Henry, Karen. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Si dating senador at ngayon ay magiging kandidato uli sa pagka-senador. Di mo maalala Panfilo yung Lacson.